Matagal na ito. 3,000 years old na yan. Tusok-tusok siya para hindi madulas. So guys, sumabog na siya. Nagulat tayo. Yung moon dito, ang laki niya talaga. Though isang line lang talaga, di ba dapat parang maganda wavy-wavy. Pero ganyan lang eh. Okay lang yan. Grabe yung out of this world talaga yung mga itsura ng mga... Hello guys! I'm back again with another vlog. And now, pupunta po tayo dito sa vlog na to sa Golden Circle na kilalang tour dito sa Iceland. And before we start, ito pong tour na to, nabook po natin sa Klook. Yung link ilalagay ko sa ibaba. And one of the best options to kapag kunyari kayo po ay magta-travel dito because yung South Iceland, isa yan sa pinaka-top. Tapos next tong Golden Circle, then next yung mga glacier hiking, ganyan, glacier cave, and ito po ang itsura niya. So yung tour na to guys, ang pangalan niya is Golden Circle and Carried Crater Day Tour. So, day tour with pick up from bus stop. Pupunta po tayo sa bus stop number 12 dahil doon po yung pick up location nito. And itong pupuntahan, Carried Crater, Gullfoss, Geyser, Thingvellir National Park. And ang presyo po nito is 5,063 pesos. Yung link po ng tour na to ilalagay ko na lang sa description para mas madali nyo na lang mahanap. And again, yung atin pong hostel is ito pong Kex Hostel. At if ever kung naghahanap kayo ng may best location, ito po yung maire-recommend ko sa inyo. Walking distance lang to sa sikat na church dito, sa Rainbow Street na kung saan may madaming establishments, and also walking distance lang siya sa bus stop number 12 and bus stop number 9 na mostly yun yung mga bus stop na pumipick up yung mga group tours, okay? Actually, time check, it's already 7:07 a.m. 8 o'clock yung pick up time. Malapit lang naman yon. And temperature check, Reykjavik, 0 degree. O diba? Wala guys, walang negative. Walang 2 degrees, kundi 0 talaga siya. Actually guys, sa dulong part ng vlog na to, meron pa din tayong tour, which is ang Northern Lights tour. Same day kasi natin siya gagawin, mamayang gabi yun. So kasama din yun dito sa vlog na to. And medyo mahaba-haba, kaya Sitbacks! Sino yun? Sit back and relax. Grabe talaga dito sa Iceland guys. Never ako naka-experience na parang pangamba na parang may biglang manghahablot sa atin somewhere else here. Napaka-safe. Super. So if ever guys, kung nahihirapan kayo mag-navigate ng bus number 12, search nyo na lang is Storm Hotel. Kasi dun lang yun, opposite side lang siya. Ayan guys, yung bus. Guys, ang aga kasi natin sa meetup location. Pang 7 o'clock pa pala yung dumating na yan. So maghihintay pa tayo dito. Tayo pa lang ang nandito ngayon for 8 a.m. And if ever nga pala ha, kung gusto nyo na para super easy na lang sa inyo na kapag kunyari may mga group tours, dito kayo mag-check-in sa Storm Hotel. If ever guys, this one, best location to kapag mag-group tours kayo, kung solo travel kayo. Though chinek ko kasi presyo niyan, medyo mahal yan. Siguro one of the reasons is andito kasi yung mga pick-up point. Like dito pupunta lahat ng mga bus stop. So madali lang, bababa na lang kayo during that time, di na kayo maglalakad kung gusto nyo. So yan, okay? For easier access, yung link nitong Storm Hotel, ilalagay ko na lang din sa description. So guys, meron tayong first stop. And dito, magbe-breakfast, ganyan, bibigyan ng 30 minutes. So dito meron ditong bakery. And also, may supermarket dun sa part na yon. Doon, bonus. Yung bonus, para siyang co-op sa Switzerland. Para siya sa ating SM, Save More, ganyan. Ito yung bakery. Yan. Tingnan nyo, madami namang mga options. Yan. Mga ganito. So, 985 krona. Yung ganyan. Ito, 1,820 krona. Tingnan nyo, oh. Ito, donut. 490. Ito yung binili natin, guys. 590 siya. Pinakita ko lang sa inyo para just in case na same tayo ng tour, makikita nyo na meron naman palang stop para kumain ng breakfast. Kasi yung iba, at yung iba na yun, ako yun. Yung iba kasi wala lang tayo makapag-breakfast. So, ang nangyayari ay dito na lang kumakain. So, ganun yung nangyayari sa atin lagi. Hindi tayo nakakapag-breakfast kasi mas gusto natin na dito na lang kumain sa mga fresh na, na yung meron mga fresh na products yung mga bakery. And guys, may wifi to ha. Pero kung mag-iisim kayo, yung link ilalagay ko sa ibaba. So guys, first stop, andito ngayon tayo sa Carried Crater na tinatawag. Grabe, napakahangin, opo. So itong itsura niya.
Mag-ingat kayo guys kapag naglalakad kayo dito. Baka madapa kayo. Ito ang pinupuntahan natin ngayon. Hindi ko alam Diyos ko, mga bulkan-bulkan nga pala ito Baka mamaya nakakatakot din minsan magpunta sa mga bulkan. Opo. Ito guys, yung Carrot Crater. Though, hindi siya ganun nakikita kasi wala pang araw. And ito po, matagal na ito. 3,000 years old na yan. Bali guys, located to sa Iceland's western volcanic zone. Kaya medyo dramatic yung parang pagkaka-shaping niya. O, tignan nyo. Ay, content creator lang po. Gusto ko sama kayo sa vlog? Ay, wag na po. Wag na nahiya. Okay, sige. Solo travel po kayo? Yes. Solo travel. From Philippines or Europe? Europe. Europe. Au pair in Denmark. Okay. Yan guys. Ganda. So ito guys, crater na to. 55 meters deep yan. At 170 meters wide. Actually guys, hindi lang natin nakikita pero yung water niyan is aquamarine yung color niya because of the minerals sa soil. Grabe, nahihirapan tayo mag-vlog kasi super hangin. And alam nyo actually, even doon sa sasakyan na bus, yung hangin ramdam na ramdam doon sa bus na parang yung matinis na tunog. Like lumalabas na yung tunog ng hangin. Ganun siya kahangin dito ngayon guys. At guys, itong Carrot Crater, pinaniniwalaan na nabuo ito because of the collapsed magma chamber. Ayan guys, lapit lang tayo ng bahagya kasi medyo natatakot ako baka bigla kasi tayong mahulog. Though, ito lang po ang makikita natin dito. And kung makikita nyo dito, dyan sa side na yan, yung mga ibang tao, naglalakad sila. Iniikot nila, pero hindi tayo pinayagan dyan ng ating tour guide. I think meron sigurong ganun talagang activity na maglalakad sa mga crater. Tapos guys, ito po ay hindi siya public na tourist attraction. Privately owned to. Kaya merong bayad dito na 450 krona if ever hindi kayo nakatour. Pero since tayo ay meron tayong binook na tour, kasama na yan sa package na binook natin. Next stop guys na ating pupuntahan ay ang Gullfoss. And ito siya. Ang ibig sabihin ng foss guys dito sa Iceland is waterfalls. So hindi natin pwede sabihin Gullfoss, waterfall. Dapat Gullfoss lang. Ito yung tsura niya. Lakarin natin, let's go. Tignan nyo, napakahaba ng lalakarin guys. Though it's okay because 1 hour naman yung inilaan dito para sa atin. Grabe. Tignan nyo guys, dito sa Iceland talaga ang mga pupuntahan natin ay tipong mga open field, open area lang na ganito. Then puro waterfalls. Kundi waterfalls, mga mountains, ganyan. And maganda itong punta natin dahil meron po siyang mga yellow-yellow. Sayang lang di natin na-experience yung snow, no? Kasi guys, dito sa Iceland, based na na-observe natin doon sa weather app, super pabago-bago. Kasi sa ibang bansa kapag sa weather app, pag sinabi mag-i-snow mamayang tanghali, mag-i-snow, pag sinabi kunyaring uulan, ganyan. Dito po, sa mismong weather app, bigla-biglang nagbabago. Ganun. Kunyari, ang naka-assign talaga pang for 3 p.m. is sunny. Tapos biglang magiging rainy pagka chinek after. So ko, ay grabe. Grabe ang mood swings ng Iceland. Gumamit na tayo guys ngayon ng mic kasi hindi na kaya ng superpowers ng lakas ng boses natin. Napakalakas ng hangin here. Wow, tignan nyo guys. Ang ganda. Parang Niagara Falls. I mean, that part lang parang Niagara Falls. Manifesting Niagara Falls trip with you guys soon. Medyo andun yung mga tao. Sa bahan. Susum ko na lang guys kasi daming tao sa harapan eh. Hindi tayo makasingit. Ayan siya. Ayan. Wow. Grabe, ang lamig ng tubig na yun. Yellow-yellow oh. Kitang-kita yung mga parang pagtulo ng yellow doon oh. So guys, fun fact about this one, itong Gullfoss na to, kapag ita-translate nyo siya, ang ibig sabihin niya is Golden Fall. Tapos guys, yung water, kung makikita nyo, 2 beses siya nagda-drop. Yung first one is 11 meters, tapos yung second one guys is 21 meters. And guys, yung canyon walls na yan, may taas yun na 70 meters na height. Tapos during winter season, kung makikita nyo yung ice sculptures, para nag-ice sculpture siya because of yung ibang mga tumutulong tubig sa waterfall is nagko-form siya ng mga parang alam niyo ice sa Sapporo nung napuntahan natin, parang ganun siya. So guys, dito tignan nyo, para makababa, recommended na merong yung tawag doon, yung parang isusuot sa paa para tusok-tusok siya para hindi madulas kasi icy na ngayon nasa baba guys. So videohan na lang natin from afar. Pwede naman pala.
Pwede naman palang bumaba kahit walang mga icy-icy. Nasa harapan lang yung parang warning na yun. Ayan siya. So, let's go down. Ayan. Actually guys, alam nyo, may nag-comment na sa atin kung senior citizen friendly daw ba tong Iceland. Ang masasabi ko lang, yes, I think senior citizen friendly naman siya. Yung mga ganitong stairs, pwedeng ang gawin nyo is magbagal kayo maglakad muna, ganyan. And also, may mga areas dito na pwede ang gawin nyo is magdala kayo ng wheelchair. Ganon. Kaya okay lang, huwag nyo hayaan na hindi nyo makita yung ganda ng Iceland kasi merong ways. And kung meron kayong extra budget, pwedeng mag-private tour na lang kayo para talagang kahit mabagal kayo maglakad is mahihintay kayo ng tour guide. Tingnan nyo guys, yan yung sinasabi ko sa inyo, second drop. And grabe, it's giving canyon talaga oh. Naalala niyo sa Kazakhstan? Na nagpunta tayo sa Kazakhstan, ganun yung binibigay niyang vibe guys. Guys, andito ngayon tayo sa lunch place. And after nito, pupunta na tayo sa Geyser. Ito siya, tignan niyo yung name. Geyser Center. May food court dito eh. Check natin kung ano yung mga ino-offer na food. Ito yung food court. Oh, reindeer hide. So, ito ang food here. Ay, mga tinapay, cookies, Belgian waffles. Okay, so ito. Burger and fries, fish and chips, soup salad. Dito tayo sa burger and fries muna. Kasi yung fish and chips gusto ko doon natin titikman sa city center eh. Ito yung price dito. Fish and chips, 3,580 krona. Beef burger and fries, 3,380 krona. Tapos traditional Icelandic lamb soup, nawala. Pero ayan guys yung mga prices. Tapos smoke salmon salad, 3,480 krona. Guys, so ito ang ating food. Hamburger na merong fries and fused tea. So 3,850 krona yung binayaran natin for this one. Actually, ito lang yung stop na meron dito para kumain. Pwede kayo mamili doon sa isa na parang puro mga Belgian waffles, ganyan, medyo savory na may burger ganito. Sarap. Namiss ko na yung Filipino food. Tingnan natin kung anong lasa ng kanilang burger. Init pa. So, meron siyang lettuce, tomato, and patty, and cheese. Yung tinapay niya, it's giving McMuffin. Okay na rin siya. Masarap siya, guys. Masarap yung sauce. Pwede nyo i-try. 8.5 out of 10. We're done eating guys, and now let's explore this geyser area. Tignan nyo oh, from here makikita yung mga usok na lumalabas. So guys, yung amoy niya dito parang amoy ng itlog na naman. Parang tulad sa mga naaamoy natin dun sa mga pinupuntahan natin sa Taiwan, sa Japan. So this geyser area sa Iceland is active na siya for almost 10,000 years. Actually guys, yung geyser dito, super bihira na lang niya nag-e-erupt ngayon. But pagka nag-e-erupt siya, naglalas na mga 5 to 10 minutes yung tinatagal ganun. For sure no, ito, hindi siya ganoon kalamig. Kasi I think, feeling ko lang, yung temperature no, nung lumalabas doon, kahit paano na-a-adapt ng mga nandito. Ay, parang sarap hawakan yan. Tapos guys, nung nagre-research tayo, yung mga water sa mga geothermal pools na ganyan, umaabot yung init up to 100 degrees Celsius. So, di ba yun yung boiling point? Nakakalapnos na yan for sure. Meron na kasing ganito eh. Ibig sabihin, bawal. Bawal gumawa doon. Gusto ko sana hawakan yung water. But, it's not allowed. Sinasabi ko lang sa inyo yung thoughts ko. Pero hindi na nanalo ang intrusive thoughts. Pero guys, alam nyo, I think, dito sa nakatira dito sa Iceland, for sure kahit paano, sanay sila na sa mga ganitong klaseng things. Kasi di ba nga, Iceland is a volcano. I mean, volcanic island. So, I think sanay na sila kahit paano sa mga nangyayari sa kanila. Kasi di ba sa atin sa Pilipinas, ang nangyayari sa atin, medyo kahit paano, aware tayo na madaming dadating na bagyo sa atin. Di ba nga pinapangalanan pa natin yan. So basically, kasi sa atin, kapag kunyari meron tayong mga namimit na content creator friends natin from other countries, nagugulat sila na parang normal na lang sa atin yung bagyo. Pero kasi di ba nga, katabi nga natin yung Pacific Ocean. Buti na lang nandiyan si Sierra Madre. Thank you so much, Sierra Madre. And tayo kahit paano, hindi naman sanay na sanay ha, pero sinasabi ko lang na parang kahit paano, yearly na experience natin siya. So I think dito din for sure sa Iceland, yung siguro earthquake, I don't know, ilalagay ko sa yung text dito sa screen,
And also, yung baka pagsabog ng vulkan, kanya kasi syempre napakadaming active dito for sure. Ito nga, tignan nyo, oh. Yung init daw nito, 80 to 100 degrees Celsius. This one, grabe na amoy ko yung ano guys, yung lumalabas na usok. Amoy bulok na itlog. Tapos rinig na rinig guys yung ano, yung kulo ng tubig. Grabe. Nakatutok guys lahat ng camera nila. Hinihintay nila yung pagsabog. Wait lang geyser, huwag ka na munang sumabog. Hintayin na muna ako. Layo pa eh. Yun na, malapit na. Mga nakaplay yung mga camera nila. Tagal. Tagal sumabog. Yun yung mga nakaplay lahat. Sige, sana maubos lahat ng mga storage natin. So guys, sumabog na siya. Nagulat tayo. Hintayin natin yung next na pagsabog. Kasi nagulat tayo. Guys, alam mo na ganyan ako. Bigla ako nagulat ng ganon. Nangitinginan tuloy yung mga tao. Nakakagulat kasi biglang boom. Gumaganon. Tapos lahat ng mga water na galing dun sa kumukuludan dito. Dito siya nagpa-flow. Pero siya init niya. Kailangan ko ngayon ng init sa kamay. Kasi ang lamig ng kamay natin. Guys, so nakita natin yung pag-erupt niya. Pero ang liit lang nung naabutan natin. Nung malayo tayo, nakita ko umabot hanggang dito. Yung pag-erupt nito. Sayang. Pero, ayan, ilalagay ko dito. Yung mismong video. Ayan yung itsura. At least abutan natin. Kasi alam nyo, pangatlong attempt na natin yon. Yung unang attempt nagulat tayo. Yung pangalawang attempt, nagulat pa rin tayo. Tapos yung pangatlo, yun na, pero mababa lang. Guys, andito na ngayon tayo sa ating last stop dito sa Golden Circle Tour, which is ang Tingvellir National Park. And basically dito ang gagawin nyo. Akyat kayo dyan, paikot, para makita yung view dun sa kabilang side. And ito po ay isang UNESCO World Heritage Site. Actually guys, yung park na to ay nakatayo siya dun sa mismong rift ng North American and Eurasian tectonic plates. Ito din guys yung birthplace ng Althing, or one of the world's oldest parliament. Ganda niya guys. Ang ganda ng view ha, to be honest. Magiging honest ako sa inyo, maganda siya, yes, pero parang magkakamukha lang yung mga pinupuntahan natin. Parang ganun yung atake niya. Iba-iba yung ganda niya, pero again, para lang siya magkakamukha. Kasi baka mamaya kapag magpupunta kayo dito, sasabihin nyo, okay, ganun. Tapos sasabihin nyo minsan, parang magkakamukha lang siya. May time na parang magkakamukha lang siya, pero meron din kahit paano pagkakaiba. Kunyari, dito may crater, dun sa isa may ganon, dito sa isa may ganito. So, ganun siya guys. Tapos dito naman, ito naman ang kakaibang side. Yan naman. So, pagka nagpunta tayo dito, makikita natin to. This one. Diba? So, basically guys, dito, you can walk between two continents. Diba? Tingnan nyo guys, itong nasa harapan natin, like dito, isipin nyo kapag dinire-diretso natin yan, andyan na yung Greenland. Grabe, never in our wildest dreams nating na-realize at naisip na makakapunta tayo dito. Nakakatuwa. Sana guys, nakapunta din kayo dito. Like, ang ganda niya. Kahit parang puro mga bato-bato lang yung nakikita natin, makikita mo na grabe si Lord. Meron siya mga ganitong klaseng creations na hindi natin to nakikita normally sa Pilipinas o sa ibang countries na malapit sa atin sa Pilipinas. So manifesting guys, makapunta sana kayo dito sa Iceland. Kaya kapag kunyari may nag-message sa atin ngayon kasalukuyan habang rolling tong vlog na to, lagi kong nire-reply, manifesting IS trip for you. So ibig sabihin ng IS, yun kasi yung 2-letter acronym ng Iceland. Mahilig kasi tayo guys gumamit ng 2-letter acronym. DE, Germany. Tapos yung mga ibang letters, kanya TW, Taiwan, JP, Japan, ganyan. So dito sa Iceland is IS. So manifesting sa lahat ng nanonood na to, magkaroon kayo ng IS trip in the future. Dadating yung right time na yan. Dadating din yan, promise. Na hindi nyo inaakala na dadating.
dito guys. May shop na naman. Check natin. Okay. So mga keychains, 780 krona. Magnet, 790. Ayan. Northern Lights. Mamaya yan yung tour natin. Ngayon kit naman, Northern Lights Salt Variety Pack. 5,190 krona to. Nice. Ito naman, 1,290 shot glass. Parang ang ganda nito. Itong Northern Lights na itong mga salt. Kasi ito naman mga volcano yung team. Tanananan. Dito guys sa Europe, super uso ng mga soap. Ito 1,490 krona. So parang basically ito parang ano siya, turmeric yung atake. Ganon siya. Ganda oh. 2,490 krona. Alam nyo, gusto ko guys bilhin yung ganito pero niisip ko kasi ang mahal eh. 2,490. Parang ang gandang gawing collection yung ganito, no? Nagustuhan ko din yung ganito sa Germany eh. Magkano yung 2,490? Tignan nyo, yung 2,490 krona, 11 pesos sa atin. And meron nga pala mga nagtatanong ng ganitong klaseng money conversion. So if ever guys, ang link nito nasa video description. Andun naman siya lagi. Kasi ang dami nagtatanong eh. Ito naman oh. Mga lava. Balls. 1,990 krona. Yan siya. Ito mga books. Icelandic weather. 2,490. Ano naman to? Ano naman? Okay. Mga photos sa Iceland. Nakalagay by place? Hindi siya nakalagay. Para sana pwede nyo din sana puntahan, di ba? Pero ganun siya. Icelandic Bird Guide. So, may mahilig sa bird dyan, 5,990 yung ganito. Living Earth. Yan mga books. Ayan guys, ibinaba na tayo doon sa pick-up location din kanina sa bus number 12. And ngayon, babalik tayo muna sa hotel natin dahil magcha-charge tayo ng cellphone and camera. Dahil Northern Lights tour naman pa maya-maya. 9:30 PM yung in-schedule natin. Yung binook natin 9:30 PM, 4:30 na ngayon. Mag-charge lang tayo lahat ng gadgets natin. And dali natin yung ating tripod. Buti na lang walking distance lang yung ating hotel dito sa bus stop number 12. Guys, so tignan nyo, papakita ko lang sa inyo tong moon na to. Oh. Ewan ko kung ganito sa atin sa Pilipinas. Nakalimutan ko na kasi at di naman ako tumitingin ng madalas sa mga ganyan. Pero tignan nyo, oh. Yung moon dito, ang laki niya talaga. Tapos, yung mismong ano niya, yung anino, ito oh. Ay, yung ano tawag doon? Reflection, ito. Kitang-kita. Madumi lang yung bintana, pero ganda. Okay, andito na ngayon tayo guys sa labas. And kakain na muna tayo ng dinner natin. Naghahanap tayo ng parang pwede natin kainan. Then, sinabi ko ganun, okay, Asian restaurant muna ulit tayo. Dahil ang tagal na natin dito sa Europe. Miss na natin talaga yung mga pagkain na malapit sa atin, ganyan. And nag-research ako ng Filipino resto, wala eh. So, might as well, kumain na lang ulit tayo ng Thai food. Mayroong options dito, Thai food, tapos Vietnamese food. Pero mas into Thai food kasi tayo. Because of may rice siya. And favorite natin yung Pad Krap Pao. Ito yung kakainan natin, Ban Thai Restaurant. Actually, meron mga ganyan dito. Shawarma, falafel, ano to? Lemur. Yan, mga ganyan. Tapos yan, meron din dito mga convenience store. Though sa Thai food tayo. Ano to? Best of Reykjavik. Bar. Bar area pala tong side na to. I think the new side siguro yung Thai restaurant. Actually, ang aga nga nating lumabas. 6:22 pa lang, 9:30 pa yung natin. Kaya lang kasi sinabi ko, okay, after natin kumain, gawin natin, maglakad-lakad na muna tayo dito bago tayo pumunta sa tour bus. Guys, ito yung nare-research natin. Pero bakit from afar, from here, parang wala namang kumakain sa loob? Ito yung kalaban niya. Doon may kumakain na isa dito. Feeling ko naman okay pa din dito. Ayun, may kumakain. Okay. Let's go. Ayan. Ay guys, maganda homie. Ginatch agad natin, dinaanan natin. Parang sketchy kasi nang dinaanan natin eh, pero okay naman pala siya. So ito yung menu. Grabe, halatang miss na miss natin yung Thailand, no? Super. Pad Krapao, please. Asan ba? Ayun, Pad Krapao. Okay, sige. Meat dishes. Ito, Pad Krapao. Okay, ito. 3,790 krona. Guys, ayan, i-scan ko na muna. Pause nyo na lang. Gusto nyo makita yung presyo.
Guys, ito po ang itsura ng ating food. So may egg, may rice, and also itong pad krapao. Actually, ito ay isang pork. Yung beef nilang mahal eh. Abot ng 5,000 krona. Ito 3,000 lang. Tapos ito yung Thai milk tea. And guys, alam niyo itong Thai milk tea nila, lasang galing Thailand talaga. Doon sa isa kasi medyo hindi ka lasa. Ito lasang Thailand. Lasa siyang chratamyu. Ganun yung lasa niya. So ngayon guys, tikman na muna natin. Feeling ko maanghang. Maanghang nga. Masarap. Masarap siya guys. Duwang anghang lang. Alam nyo, yung Thai restaurant na to, mahal siya, pero lasang-lasay Thailand. Kumbaga authentic Thai to. Sakto lang siya. Sakto lang yung alat. Sakto lang yung linamnam niya. Yung anghang niya, level 10. Tingnan niya, naluluhan ako sa anghang agad. Worth it siyang subukan kung gusto niyo ng Asian food. So kung tatanungin niyo yung rating ko dito, i-rate ko siya ng 9 out of 10. Masarap siya. Legit. Tapos na tayo guys kumain and so far nasarapan po tayo. So if ever kung pupunta kayo dito, i-recommend ko magpunta kayo dyan. Though ang mahal niya ha, naka 5,380 kron na tayo sa presyo in total. Masarap siya pero ang mahal. Mas maganda yung una nating kinainan, mura, quality din naman. So guys, nakasakay na tayo ngayon sa bus. Medyo late, parang almost 10 o'clock na kaming sinundo. May tour pa naman tayo bukas ng morning. Laban. Update ko kay mamaya kung ano mangyari dito. Guys, so hindi ko alam kung nakikita nyo ako ngayon. Nakalabas na tayo and ibinaba na tayo somewhere here, syempre sa Iceland. And iba yung setup ng paghahanap ng Northern Lights dito. Hindi tulad dun sa ginawa natin sa Finland. So ang nangyayari dito, hiwa-hiwalay kayo na mag-hunt kayo on your own. So ganun ang gagawin natin. And actually naglalakad na yung mga ibang kasama natin. Sundan na natin kasi baka maligaw tayo, maiwan tayo mag-isa. Ayan guys, basically ganyan ang mangyayari. So maglalakad tayo isa-isa, tapos kanya-kanyang kuha sa camera. And alam nyo, masaya because nakapag-book tayo doon sa Finland. Mas better siya kasi share ko lang, kasi by this time na i-upload ko na yung nakuha natin doon sa Finland. At least mayroon tayong picture, no? No regrets na nag-book tayo ng 2 beses ng Northern Lights tour. Kasi mas maganda yung nandun sa Finland. Ito kasi kanya-kanya tayo. Eh for sure di ako makakuha ng magandang picture para sa atin ngayon dito. So guys, ayan. Kanya-kanyang hunting dito. Eh parang wala naman ako nakikita. Diyos ko. Alam mo yung parang naglalakad ka sa bukid tapos ala ka namang nakikita. Ganun lang. Pero parang meron dito, no? Sa side na to. May nakikita ba kayo sa camera, guys? Parang wala naman. Sige, sumunod na lang tayo. Kung saan tayo dadali na ating mga paa. Malay mo biglang maglaki na siguro dito ng Northern Lights ng 5 seconds, diba? Guys, meron tayong nakita. Kaya lang super light lang. Nakikita niyo to? Ayun no, may Northern Lights. Ito, super light lang. Hindi kasi lakas ang nakita natin sa Sweden. Galing! So guys, kailangan linawan nyo lang talaga yung mata nyo na pagka parang may makikita. Hindi ko kasi maipakita sa inyo talaga dito sa ano. Hindi ko maipakita sa inyo sa camera kasi hindi talaga siya nakikita ng camera. Nakikita lang siya. I mean, hindi siya nakikita ng Osmo Pocket. Pero nakikita siya ng mga camera ng iPhone, ng DSLR, ng mirrorless camera, ganyan. Pero itong Osmo Pocket hindi siya nakikita. So wala akong way para maipakita sa inyo kundi ito, papakita ko na lang uli yung pagpipicture ha. Ayan. So basically, ayan, nakikita sa ito sa camera sa cellphone nakikita oh. Ayan. Nakikita. Oh. Meron siya, 'di ba? Ayan, meron. Nakakatuwa.
Pero guys, hindi siya yung wavy. Hindi siya yung tulad nito ay nakita natin sa Sweden from Finland. Yung talagang may wave talagang ganyan. Hindi siya ganyan kalakas. Kasi kapag kunyari daw guys sa Northern Lights is dapat yung KP index mataas. So dapat meron kayong ganito na application. So Aurora to. Aurora yung application lang na to. Tingnan niyo naman KP index ngayon kasi 0.67. Kapag ka daw 3, ganyan, okay daw yun. So basically, hindi talaga mataas yung chance ngayon. And makikita dito, ayan, meron color green. So meron dito sa side natin. And yun lang yung pinakita ko sa inyong nasa picture. Ganun lang siya kaonte. And usually kasi, kapag ganyan, merong color red eh. Red yung malakas, tapos meron pang yellow, if I'm not mistaken, or orange na sign kapag ka sa mga ganyan. Pero ngayon, puro green lang. Tingnan natin. Ayan, Alana. Hindi na ganun kalakas tulad kanina. Tignan nyo, basically nawawala siya. Ito yung picture, tapos nagkaroon ng isang line lang na ganun, tapos nagkaroon pa uli na medyo nagtagal, tapos ngayon ala na naman, ayun na, super konti na lang. Guys, ayun na, tignan nyo, nagpakita uli ng konti. Super light lang. Hindi nga lang ganun kalakas. Parang nakikita naman siya guys dito sa camera, no? Ito siya eh. Ayun na, nakikita nyo? Ayun siya. If ever kung pinanonood yung tong vlog na to, parang feeling ko makikita nyo siya kapag wala kayong ilaw sa paligid. Yung screen lang yung merong ilaw. Shadow, ayan, parang papafade na. Pero ito siya. Nakikita niya? This one. Sabi ganun guys ng tour guide natin. Wait, nawala namang ilaw. Kahapon daw, malakas. Tapos ng mga nakakaraang araw. So, medyo malas tayo sa araw ngayon. And ito pala, kapag binubok nyo itong tour na to, magkakaroon kayo ng voucher kapag hindi fully kayo nakakita. Bibigyan nila kayo kasi gusto daw nilang yung mga turista na or guest nila ay talagang sure po na nakakita. So, basically, I think makakatanggap tayo pero hindi naman na natin yun magagamit because aalis na rin tayo. So, if ever, ganun siya. Kapag kunyari kayo pupunta kayo dito sa Iceland, parang mas maire-recommend ko sa inyo na mag-book agad kayo ng Northern Lights first night pa lang. Para kapag hindi nyo nakuha, second night nyo gagamitin yung voucher. Pag di nyo pa rin nakuha, sa susunod na araw, ganun. Para gabi-gabi kayo magtutur, nakakapagod yun. Pero at least, makakapag-hunt kayo at sure ball na makakakuha kayo at makakita kayo, di ba? Guys, tigan nyo, nagpakita siya. Wait, feeling ko nakikita nyo. Ito oh. Nakikita niyo ba yung line? Ayun na, may line. Lumiliwanag siya. Though hindi super bright. Isang line lang. Nakakatuwa, ano? And ito itsura niya kapag sa camera. Mas maliwanag syempre pagka sa camera. Sa iPhone, ito itsura niya. Ayan, guys. Tapos pinicturean tayo ng tour guide natin. Ayan yung mga picture. Though isang line lang talaga, di ba dapat parang maganda wavy, pero ganyan lang eh. Okay lang yan. At least nagpakita sa atin dito sa Iceland. Let's appreciate it. Thank you so much, Aurora. Guys, so nasa ikalawang stop na tayo dito sa Northern Lights Tour. And ngayon, mag-hunt ulit tayo. Maglalakad na naman ulit doon sa medyo madilim dito sa area na to kumpara doon sa unang pinuntahan natin. And parang based sa tinitignan natin ngayon, tinitignan natin yung langit, wala po. Ayun, actually makikita nyo din naman dito sa background though. Wala, parang mas meron pa dun sa una kaysa dito. Yun guys, din yung kinaganda kapag kunyari magbubook kayo ng tour tapos meron siya kasamang photographer na talaga. Kasi ito, i-flex ko na lang ulit itong dun sa nakita natin sa Finland and Sweden. Ito kasi meron siyang photographer. So professional camera yung gamit dito. And alam nyo, magkasame lang ng price yung tour natin ngayon at yung tour doon. Or mas mura to. Pero kahit na mga 6,000 pesos lang naman yun eh. And knowing na nasa Europa, maganda ng presyo yun. Sulit na siya. Grabe sulit namin. Wait, asa ba sila? Tingnan nyo, nahuli na tayo. Hindi ko na alam kung asa sila ngayon. Ayan sila. Naririnig nyo ba guys yung hangin? Super hangin. Guys, wala pa din ako nakikita na Northern Lights talaga. Natin ako meron lalabas sa camera. Feeling ko wala. Kaya natin. Wala talaga guys. Ayun yung itsura oh. Wala dito. Ay, parang meron dito konti. Meron ba? Wala. Grabe guys, yung hangin doon para pati ako isipin nyo, laki-laki na natin ha. Para tayong hahanginin, ganung level. Guys, guess what? Tapos na yung tour, naglalakad na tayo pabalik sa hostel. Tapos, itong langit ngayon. Sabi ko, ha? Bakit parang meron naman ditong Northern Lights? Tingnan nyo.
mas malakas pa yung Northern Lights dito sa sa city center kaysa doon sa pinuntahan natin. Guys, ayun parang nawala siya. Parang wala na ako makita ngayon. Pero ayan, meron siya. So meron din palang mga chances na makakita kayo ng Northern Lights sa city center. Maganda to pagka sa mga walang araw talaga. Ganun. I mean, walang lights pala. Kaya magpipicture. Alam niyo ba guys, anong oras na, di ba? 1:55 AM. Alam niyo ba na tayo po may tour pa mamayang 7:00 ng umaga? Ay nako. So, ang gagawin ko, maliligo na tayo para bukas ay dire-diretso na lang tayo. I mean, mamaya pala. Para may dire-diretso na lang tayo agad. Grabe din. Ayan, nakikita. Guys, ayun, wait. Nakikita nyo ba? Ayan ayan. Nakikita siya. I think nakikita siya sa camera. Di ba? Mas malakas pa yung Northern Lights dito. Sa city center kaysa dun sa mga pinuntahan nating hunting. Guys, grabe. Kitang-kita yung Northern Lights dito. Like kahit dito sa tapat ng hostel natin. Sa Kex Hostel. Nakikita nyo? Ayun o. Wow. Teka, picture natin. Wait. Meron kasing mga ilaw kaya hindi na siya makita Grabe. Sipin mo yun, patapos na tapos bigla pa tayong binigyan ni Lord ng aurora. Thank you Lord. Okay guys, yun lang. And again, yung link ilalagay ko sa ibaba if ever you want to book. Ang swerte natin at nakita natin yung aurora lights sa tapat ng hostel natin. Thank you Lord, nakakatuwa. Hindi kami nakakita dun sa sa mismong hunting. Pero dito sa hostel nakakita tayo. Again guys, yung link nasa baba. Thank you guys so much. Follow nyo ako sa social media platforms natin. Hello guys! So 5 hours later tong clip na to. And now, meron po tayong isa na namang tour. Actually, pinagsama-sama ko na sa isang vlog lahat ng ito para makita nyo yung full experience na grabe. Napuyat tayo tapos ito agad, ang aga-agad ng next tour natin. Ganito po mag-travel kapag nag-chase kayo ng Northern Lights. So, may mga chances na maaga kayong uuwi, tapos meron kayong tour kinaumagahan, at ngayon ito po yun. So umuwi tayo, di ba, 2:00. Alas 6 po ngayon. Alas 6. Buti na lang nakapagpahinga tayo. So naligo lang tayo and what? Ito po ang ating tour ngayon, ang Joko Sarlon, Glacier Lagoon, and South Coast Day Tour from Reykjavik. Actually guys, itong South Coast, South Island to Ito yung South Island na part, pero hindi siya kumpleto. So, wala tayong choice. Ito yung nabook natin. Di ba nakapag South Iceland na tayo. So, ang mahalaga kasi sa atin dito sa tour na to, meron itong itinerary Diamond Beach and also yung Glacier Lagoon. So, yun yung reason kung bakit natin siya binook. And alam niyo, medyo pricey siya. 12,000 pesos po yung tour ngayon na makikita nyo. And hindi siya pwedeng hindi natin puntahan kasi ngayon natin makikita yung mga yelo-yelo. Yun siya. Okay? So, if ever kung gusto niyo naman po itong part na to, yung link naman, lahat ng mga tours natin ilalagay ko sa ibaba. And dito po sa Iceland ay mas okay siya kung kunyari solo traveler kayo or kahit may kasama kayo na mag-tour na lang. Pero kung mahilig kayo magmaneho, mahilig kayo mag-drive, pwede naman kayo mag-rent ng car sa airport pa lang, okay? Pero itong mga ginagawa natin ay group tour po, opo. At ang meet-up point nito is doon sa bus stop number 12 pa din, and around 7 a.m. So 6 o'clock na actually ngayon, naglalakad tayo papunta doon. Ayan guys, nakasakay na tayo. While the bus is in motion, that's very And actually, half lang daw ng bus ngayon. So parang private lang siya. Kasi nga, bihira, hindi siya nasa top of the list itong tour na to. Pero kasi, kaya natin siya pinili. Kasi gusto natin ma-experience yung ice. Yun. And also, yung Diamond Beach, sikat siya. So basically, walang upo dyan sa likod. Kasi ang susunduin na lang, 5 tao na lang daw. And i-treat daw natin to na parang semi-private tour. So guys, ang tagal ng biyahe. Pero may mga stop naman na ginawa. Like sa mga toilet, ganyan. Papakita ko lang sa inyo yung itsura ng daan dito sa Iceland. Kasi parang hindi ko pa siya napapakita at some point. Ito ganyan po ang makikita nyo ang dadaanan pagka nandito. Basically, puro ganyan lang siya. May time na parang may mga parang ganon. May time na may mga snow na ganyan. Pero alam nyo, I think, kunyari kung pupunta kayo dito, siguro madaming snow na yan. Pagka mga bandang
January siguro kayo pupunta ganon. Pero alam nyo, ang maano dito sa Iceland, okay yung snow eh. Tolerable siya eh. Pero yung snow with matching wind, yun yung masakit sa balat guys. Yun. Kaya if ever kung pupunta kayo dito, paghandaan nyo yun. Kung pupunta kayo ng December, January, February, for sure kasi yun yung mga matutulis yung hangin eh, na malamig. Guys, so meron tayong first stop ngayon at itong first stop na to, wala siya sa itinerary. Hinintuan lang natin para makita lang natin yung view. O diba, kagigising ko lang, nakatulog ako sa daan. Ito siya Eldrown. Yan yung itsura niya. So lalakaran lang natin hanggang doon sa viewpoint. Oh, grabe yung out of this world talaga yung mga itsura ng mga makikita dito sa Iceland. And tingnan niya, volcanic soil. Yung ating nilalakaran. Wow, grabe. Basically, quick stop lang siya. 5 minutes stop lang dun. Magpipicture lang. And walang other explanation about this area. Hinto-hinto lang. Tignan nyo yung pagkain natin doon sa River Cruise. Sa Avalon River Cruise, nabawi na natin. Na-reclaim na naman natin ang ating leeg. Guys, first stop. Andito ngayon tayo sa Jornarfos. Basta yan guys yung pangalan niya. And again, yung falls is waterfall siya. Ay, itsura niya. In person. First stop to guys. Tara, puntahan natin. Guys, grabe lahat ng mga pinupuntahan natin dito sa Iceland, magkakamukha lang siya. Pero ang ganda. Oh. Super grand nung magkakabila na yan. Mukha lang hindi dito sa camera, pero it's giving higanting mga bundok, ganyan. Yung para kang nasa world ng mga giants, ganun. Tapos napakaliit mo. Ganun yung feeling. Kaya ang ganda niya. Tapos yung mga tao, pinagtutungtungan nila yung mga ganyan. Mamaya, tungtungan din natin. Minggit tayo eh. Guys, alam nyo ba, meron akong friend na si Ira. Basta college friend ko siya. Tapos meron tayong mga viewers na nag-message sa atin na lagi ang chinachat nila, Tangi, where are we? Hindi ko magets kung bakit Tangi, where are we ng Tangi, where are we? Ano ibig sabihin ng Tangi? Where are we ganyan? Tapos nun pala, nagpunta pala dito yung Katniel. Si Catherine Bernardo, tapos si Daniel Padilla. Then, ang sabi ni Catherine kay Daniel, ganyan yung angulo ng, ganyan. Tangi, where are we? Tapos sabi ni Daniel na ganon, we're here on the top of glaciers. Yun yung sinabi niya. So, feeling ko na-recreate natin yun. Wala lang. Gusto ko lang siyang gawin. Ang ganda! Ang ganda talaga! Alam nyo, sometimes, yung mga simpleng itsura, mga simpleng bagay, nag-i-screams siya na beautiful. Gets nyo yun? Super simple lang niya guys ha. Pero promise talaga pagka nagpunta kayo dito, ang ganda. Tapos tignan nyo to meron mga yellow. Ay, nag-crack! Ang galing! Nakakatuwa. Ay, tigas, ang sakit. Ang sakit nun. Taga-picture tayo. Can I have some photo, please? Can you take me a photo too? Yes, please, of course. thank you. Thank you so much. Yeah, you're welcome. Thank you. Tingnan natin yung picture. Ayan guys, look, tingnan nyo. Thank you. Oh, meron tayong picture. Actually, famous na because of yung mismong parang niya, parang itsura, parang horseshoe. Pero hindi ko naman nakikita yung horseshoe, actually. Saan dyan? Okay, so lapitan natin. For experience. Oh, edi tayo din yung nanginig. Ang sakit. Kung ano-ano ginagawa natin. Ano lang tayo guys dito? Di ba may tinatawag na people watch? Ano lang, waterfall watch. Yun lang. Malalim kaya ito? I don't know actually kung gaano kalalim, pero kung pagmamasdan natin dito, parang medyo mababaw siya. Kasi kitang-kita pa yung parang mga stone sa baba eh. Tapos ito, no?
Ano kaya laman nito, no? Meron kaya mga gold dyan? Kasi alam niyo ako, ewan ko as a kid, Ivan Kid 26. So parang ano kasi, may mga time na pagka sa mga mountains ganyan. Kunyari, nasa train tayo or nasa sasakyan, iniisip ko, meron kayang gold sa loob nito, mga ganon. Ang utak ko din mga kung ano-ano kung ano-ano naiisip. Ano ba siya, malambot? Matigas na. Kala ko malambot ba kasi medyo clear. Pwede niyo itsura, no? Grabe. Ayun, nag-crack. Maglaro tayo ng yelo kasi nilalaro nila yung mga yelo dun, no? Dapat tayo din. Sabi, ang kapal ng yelo, oh. Ang bigat. Ay, parang nasugatan tayo. Aray. Parang nasugatan tayo. Ang tulis. Parang nasugatan tayo talaga. Ang sakit. So guys, kinompose ko na yung sarili natin. Tinapos ko na enjoyin muna yung mga nandito sa paligid. And now, sasabihin ko na sa inyo yung sinasabi ko kanina. Itong lugar na to, like, actually lahat ng tour na makikita nyo dito sa Iceland, guys, yung simplicity niya screams beauty. Ganun ang parang nakikita natin. And sa super simple niya, to the point na walang mga buildings, walang kahit anong distractions, ang ganda. And yun yung nagbibigay sa kanya na parang super authentic niya sa part na yun. Like, alam nyo, itong mga ganitong klaseng lugar, wala tayong makikita na to somewhere else. Sabihin natin yung kunyari, ito, compare natin yung nakita natin sa Kyrgyzstan. Sa Kyrgyzstan, nakakita tayo ng canyon. And dun sa canyon na yun, pwede natin siyang makita na, may ganyan sa, America Grand Canyon. Pero ito guys, wala kang makikitang ganito. Dito lang sa Iceland. Kaya alam nyo, ang ganda talaga ng ganitong klaseng experience na may experience mo siya for the first time sa isang lugar na super layo. And aside from that, na nagbibigay na talagang ito yung maipagmamalaki namin dito sa lugar na to. Ganon. Kasi sa Asia, madami sa mga temples, ganyan yung mga pinagmamalaki, mga night market, yung mga usually pinupuntahan natin doon. Pagka naman sa Europe naman, mga sabihin natin Christmas market, mga churches, mga kung ano-ano mga pinagmamalaki nila doon. And aside from that, yung mga tourist spots na individual cities meron. Pero ito, kahit sa ang lugar kayo magpunta dito sa Iceland, puro ganito po. Puro mga foss. Again, foss meaning niya waterfalls. Tapos mga glaciers. Ganda talaga. Tingnan nyo, yellow na pala siya, oh. Kala ko nung una tubig, hindi ko tinatapakan. Tuwang-tuwa ko, guys. Nagsushoot ako ng TikTok content. So, i-recreate ko nga yung kay Catherine at kay Daniel. Sinabi ko ganyan. Ganito kasi. Ganyan. Sabi ko, Tangi, where are we? O, si Catherine yun. O, sa iba naman tayong, step. Wait. Dito naman tayo. Ayan. We're here on the top of yellow! Nagtitinginan ako ng mga kasama natin. Buti na, hindi nila tayo naiintindahan. Kung ano kasi ginagawa natin, di ba? Guys, next stop. Andito ngayon tayo sa, ang hirap bigkasin, Havana del Nukur. Basta yan guys, sa itsura niya. And 2 major volcanic eruptions ang nangyari dito. At ayun ang itsura, oh. Tingnan nyo guys, nakikita nyo ba from here? Ang ganda. It's giving parang may isang tubig na biglang bumaba lang na ganyan na water, tapos biglang nanigas. Guys, binibidyohan nila na nasa baba. Ano ba itsura kapag ka nasa baba? Tingnan nga natin. Ano ba itsura? Wala naman ako nakikita ang vision. Wait nga. Mga nakaganyan sila, oh. Check na natin. Paano ba? Ano ba meron? Guys, wala akong makita. Paano ba gagawin? Gaganunin? Hindi ko nakikita yung vision nila talaga. Okay, nagre-reflect. Pero hindi ganun ka, hindi yung parang Matterhorn levels. Guys, parang no? Like, ang layo-layo natin pero alam niyo yung parang itsura niya from here. Hindi ko kasi alam kung na-justify ng camera, pero yung parang nanigas nga na parang water na pababa na ganyan. Pero doon sa taas, super super blurry na doon sa taas. Ano kaya itsura niya kapag kamalapitan, no? I think ganyan din siguro yung sa Mount Everest. I mean yung tuktok. Parang magical nung itsura sa loob. Parang kang nasa loob ng Frozen. Guys, pwede dito yung drone. May nagpapalipad ng drone sa taas. So, kung meron kayo nun, go. Pero as a person, a solo traveler, ang hirap magkaroon ng drone. Ang dami pa tayong bibit-bitin. Alam niyo, ang maganda dito sa Bus Travel Iceland is, guys, meron siyang toilet sa loob.
Like open. Yung iba kasing mga tour agency, hindi nila binubuksan yung ganito nila. Sabutin na lang tayo bukas. Ito bukas to. Ay, naku. Okay. Lunchtime. Guys, alam nyo, ngayon, kanina muntik na kaming bumaligtad. Muntik na bumaligtad tong bus because of, ayun, narinig nyo? Narinig nyo? Dahil sa super lakas ng hangin. Like, ang lakas talaga ng hangin sa labas. So, may time na ginanon kami nung hangin. Like, yung mismong bus guys, pumunta dito, tapos gumewang-gewang na ganyan. Buti hindi bumaligtad. Kaya kapag kunyari, andito kayo sa Iceland, always wear seatbelt. Lagi Diyos ko, first time ko makakita ng kala ko babaligtad na yung bus. Na hindi naman dahil sa pagkabangga or what. Yung tipong dahil sa hangin talaga. Narinig nyo ba guys? Ang lakas ng hangin. Super strong ng wind talaga. Kaya gumaganon-ganon siya dito. Nakakatakot din. Meron kayong mga instances na bumabagsak talaga yung bus? Next up guys, andito ngayon tayo sa Diamond Beach. And basically kaya siya tinawag na Diamond Beach because of this one. Ito. Meron kasi dito mga ice chunks na inaanod at nadadala dito. Ayan. So galing yan sa glaciers, lahat ng yan. And buti meron tayong mga naabutan here. Ayan, madami actually. Ito yun guys. And dito yan sa black sand na pupunta. Though yung mga nakikita natin sa Instagram, tapos sa mga ibang pictures sa social media, medyo madami-dami. Laki yun. Alam niyo yung sa amin kasi sa probinsya, mayroong mga bloke-bloke ng yelong binebenta. Parang gano'n ang itsura. Parang gano'n ang itsura lang yan. Bali guys, itong mga na yan, yung mga ice chunks na yan, kaya siya tinawag din na Diamond Beach. Aside from, may mga ice chunks dito, is kapag ka sunset, is parang nagsashine bright like a diamond. Harapan, beautiful to see you, high just to be happy, you and I and never die. Okay ka kumanta. Pero ganun guys, bigla siyang nagsashine-shine. So, patalikod po tayo maglakad kasi napakalakas ng hangin. Opo. Ayan. Wait lang. Ito guys, ang ice chunks. Ayan. Grabe, super lakas ng hangin, promise. Tapos guys, ang mga nagpapabreak sa mga ice na yan is because of the strong waves na nakikita nyo po dyan sa likod. Actually guys, alam nyo sometimes, may mga nakikitang mga seals din dito sa area na to. And perfect na perfect din tong area na to for long exposure photography. Sa mga mahilig po dyan, sa mga ganon, pwede kayo magdala ng tripod or kung may photographer kayo. Perfect na perfect to. Yan guys, finally, andito na ngayon tayo sa ating lunch place. Ano to? Ganito yung mga binibenta dito. Lobster soup, lobster roll, barley sausage, hotdog. Ay, mas gusto natin to, fancy lamb burger na may fries na kasama. Sige, bili tayo. Water, yes. Ayan. They couldn't. May beef burger. Hello. One beef Hello. burger with small fries. One beef? Burger With small fries. Do you accept card? Card payment? Yes. Okay. So guys, naka-order tayo. 2,800 krona yung presyo. And now, habang nag-iintay, puntahan na muna natin tong Glacier Lagoon. So, ang pangalan nito is Joko Sarlon. Joko Sarlon Glacier Lagoon. Mahihirapan ako kasi yung mga salita nila dito. Tignan nyo, iba yung kulay ng glacier dito, talagang blue na blue. Diba? Ito guys, yung glacier na super famous dito sa Iceland. And located siya sa edge ng Vatnajökull Glacier. Actually, sabi ng tour guide nga natin, may mga seals daw ngayon eh. Kaya lang wala naman tayo nakikitang seals. Parang wala ako nakikita sa baba. Tapos guys, yung lagoon na to nagko-connect to sa Atlantic Ocean. Like, di ba, ayan. Tapos dito, dire-diretso na yung Atlantic Ocean na to. So guys, i-share ng lunch natin. And again, burger. Yan ang meron dito, kundi burger, hotdog. Guys, so papauwi na tayo. And grabe, ang lakas ng hangin. Like, gumikiwang pa din tong bus. Ewan ko kung nakikita nyo na gumagalaw siya. Ayun narinig nyo? Lakas. Guys, so last stop dito sa tour na to. Andito ngayon tayo sa Selhalland Foss. And actually, napuntahan na natin to kung natatandaan nyo doon sa South Iceland tour natin. Yung merong daan sa likod na falls na hindi tayo pinayagan dahil winter nga at madulas. Ngayon tara, lumabas tayo.
gabi na. Actually, hindi ko may papakita sa inyo na super ganda siya tulad nung napuntahan natin nung nakaraan. Pero lalabas pa rin tayo para makita natin. Nakakatakot siya actually kasi guys, ang dilim talaga. Nakikita nyo lang ako because of sa ilaw lang, di ba? Ayan. And ito yung merong shop dito. Kung naaalala nyo, meron tayong shop dyan na Tinor, tapos meron ditong tindahan. Sarado na din sila. Kasi nga, yung daylight hours dito sa Iceland kapag ganitong oras is 4 hours and 22 minutes to 50 minutes. Ganun lang. So ito siya guys. Yan yung pinuntahan natin nung nakaraan. Hindi na tayo lalapit actually. Panoorin nyo na lang yung South Iceland vlog. Kasi natatakot ako guys. Natatakot ako sa mga madidilig na ganyan. Ayan siya. Or sumama tayo. Sige na nga, sumama na nga tayo. Kasi bihira lang naman tayo magpunta dito. Tapos hindi pa tayo, diba? Gusto ko yung tayo lang may ilaw. Sige, ilawan natin. Ito yung merong dagat dito. Dilim. Dagat tuloy. Merong basta may mga tubig-tubig dyan guys. Nakakatakot yung mga ganitong trippings ng Iceland, no? Kapag sa mga tour, gabi nagpupunta sa mga waterfalls. And to be honest guys, hindi siya ganun kalamig tulad nung huli nating punta dito And pero malamig pa din. Sinasabi ko lang na hindi malamig kasi hindi ako sakto lang sa atin kasi siya. Pero 3 degrees Celsius dito ngayon. Kasi may nag-comment sa atin sa vlog natin sa Finland kasi ongoing siya. Nag-comment na ganun. Sabi ganun, Ivan, magpa-check up ka. Sabi ganun dahil malamig na daw, tapos naiinitan tayo. Pero guys, alam nyo, I would like to apologize kasi may time na parang sinasabi ko ang init niya, pero hindi siya mainit. Wrong word yung sinasabi ko. So, dapat pala, ang sasabihin ko is less cold. Less cold siguro. Kasi parang guys, kasi kaya po tayo nasanay sa malamig kasi nung simula bata, naka-aircon tayo. So, parang nasanay tayo sa aircon, ganyan. And aside from that, nung nag-aaral sa school, naka-aircon tayo, ganyan. And nung high school, nung college, ganyan. Doon nung high school, sa public school, walang aircon. Pero bandang latter part, pina-aircon na nung GPTA. Kung tawagin, parang parents PTA something na association. So, basta yun guys. Basically, nasanay tayo sa lamig. Kaya tayo laging mahilig sa malamig. Tapos kapag kunyari, super lamig na siya for some people, tayo na to siya para sa atin tolerable ng kaunti. So yan, sinasabi ko lang sa inyo para hindi kayo nagdududa kung ba't sakto lang sa atin yung mga lamig minsan. Yan. Ito guys, the falls. That one. Though hindi pwede magpunta sa likod at madudulas dyan for sure. Shout out kay Doc Rob Cueto. So shout out sa'yo. Nireplyan ko nga siya So yun, dalawang tao yung naging concern, nag-show ng concern sa atin kung bakit tayo hindi nalalamigan sa mga ganito. Sakto lang siya talaga, promise. Ina-explain ko lang ulit for some people na baka ngayon lang kayo guys nakapanood ng vlog, mahilig po tayo sa malamig. Yan lang yun. So may time na kapag kunyari kahit sa kwarto, naka 17 degrees Celsius yung aircon, binababa ko talagang ganyan. Ganun talagang level, okay? Yun lang. Share ko lang sa inyo fun facts about Ivan T. Guzman. Ayan siya guys. Iniilawan ko lang ng flashlight. So wala na, hindi niya na makita ng buuan kailangan may ilaw So ito, basically yung water na yan, galing yan guys doon sa glaciers na nasa bulkan, di ba? Na nag-erupt noong 2010. Okay, so yun lang naman. Panoorin nyo guys sa South Iceland vlog yung explanation natin dito sa falls na to. At baka masaldak tayo, bigla tayong mahulog dito sa mga dito kasi sa Iceland, madaming butas-butas. Bigla tayong mahulog, di ko makita. Tapos, one thing pa, sinabi sa atin ng tour guide nating kahapon sa Northern Lights. Dito daw sa Iceland ay meron ditong parang story about sa mga night elves. Ganon, nananakot pa si ate mo. Kaya parang medyo natatakot ako ng part. Basta ito guys, itsura. Ilalagay ko dito yung picture sa screen. So parang basically para siyang trolls. Para siyang trolls or smurf yung itsura. Night trolls pala ang tawag. Hindi pala night elves. Kay Santa Claus pala yun. Kay Santa Claus pala yun. Sorry Santa Claus, nadamay ka pa. Nadamay ka pa sa mga sinasabi ko sa live. So yun, ganito yung mga makikita nyo kapag magpupunta kayo dito sa Iceland na mga bandang November, December tulad sa atin. Pero kung pupunta kayo ng mga June, July, ayan, may araw pa. Mga ganitong oras. So manawa kayo sa araw ng mga panahon na yun. At mas mahaba yung daylight hours nun. Alam niyo yung natatakot ako na alam niyo yung mga nasa Shake, Rattle and Roll. Kapag sa mga forest, FPP, Ivan P. Sa mga forest is yung parang may biglang kukuha.
sa gitna ng dilim. Diyos ko, nasa gitna tayo ng dilim ngayon, kaya ako natatakot ng slow. And we're back guys, dito sa ating hotel. At doon po tayo binaba sa bus stop number 12. Yung usually na nilalakaran natin kung napanood yung mga separate na vlogs. Yung mga ibang vlogs, yung mga previous one. And dito naman sa part na to, ay i-explain ko sa inyo kung anong klaseng experience yung naranasan natin. So number 1, ang ating pong na-experience is dito sa vlog na to, ay pinagsama-sama kasi natin eh. So yung Golden Crater na tour, yung Northern Lights, and also itong pinakahuli o yung Joko Sarlon, Glacier Lagoon, Diamond Beach, and also some parts ng South Iceland tour. So sa lahat po ng tour natin ngayon, maganda siya lahat, iba't ibang klaseng ganda niya. So pinakamalayo dito sa mga tours na to is yung tour na ginawa natin ngayon. Yung may Glacier Lagoon, Diamond Beach, and also some parts ng South Iceland. And yung Northern Lights naman, okay din siya. And yung una naman is yung Golden Crater, okay din po yun. And sa lahat ng yan, ang nagustuhan natin so far is yung Northern Lights tour ng Iceland. But mas maganda yung na-experience natin sa Finland. Pero iba yung experience na naranasan natin naman dito naman sa Iceland. Okay? So i-explain ko isa-isa. Doon muna tayo sa Golden Crater. So, yung Golden Crater po, actually, pumunta tayo sa mga iba't ibang uri ng mga tourist spots na kung saan, syempre, crater. Word itself, sa mga crater tayo nagpunta, ganyan, and also may mga iba't ibang mga landscapes tayong tinignan dyan. Ang ganda! And aside from that is meron din tayong mga pinuntahan na parang mga peninsula, geyser, ganyan. And parang for me, nagustuhan ko yung part ng geyser naman doon sa mismong tour na yon kasi hindi siya natin nakikita on a usual basis. And natutuwa ako kasi merong every minute sumasabog siya. Like natural naman kasi sumasabog siya. Pero nung nakikita ko iba-ibang level, so natutuwa ako kapag umaabot ng taas na level na ganyan. And super unusual siya for me, pero super usual siya dito sa Iceland. So if ever kung ganun yung mga type nyo, pick the Golden Crater Tour. Tapos doon naman tayo sa Northern Lights. Yung Northern Lights Tour, 2 beses yung na-experience natin. Isa sa Finland and isa sa Iceland. Pero ngayon sasabihin ko sa inyo yung kaibahan. Baka kasi pupunta din kayo sa Finland at pupunta din kayo sa Iceland. So before tayo nag-book, nanigurado tayong mabuti. Sabi ko ganyan, okay, sige, magbubook ako sa Iceland and magbubook din ako sa Finland. Para if ever, kung wala tayong makikita sa isa, meron tayong makikita sa isa. And ngayon, na-experience na natin parehas, magkaibang klaseng experience siya. Yun dito sa Iceland, okay siya experience-wise kasi tayo talaga yung nag-hunt. Like tayo mismo, ang nangyari is, di ba, naglakad-lakad tayo sa dilim, ganyan, pinicturean natin gamit yung smartphone natin, ganyan. So, okay siyang experience kasi talagang immersion ang nangyari. And aside from that, meron din mga kasama mga hot drinks yun, ganyan. Tapos madami ka namang kasama, hindi naman nakakatakot. Pero sa dilim yun ha. Luckily sa part natin is merong super bright ni moon. Kaya meron tayong guide para makapaglakad ng walang flash, ganyan. Pero if ever kung wala, nakakatakot siya kasi talaga sa total darkness kayo mag-hunt. Yun nga lang, hindi maganda yung naging product natin doon sa Northern Lights dito sa Iceland. So ilalagay ko dito yung mga photos na na-picture natin. Poink. So, okay siya, nakita natin siya, pero medyo faded ng slight. Hindi siya super bright, pero tayo mismo yung nagpicture. Yun naman ang maganda dun sa part na yun. So, kung kayo, pupunta kayo dito, iba-iba namang klaseng experience yan kasi guys. Tayo kasi, yun yung parang situation nung nagpunta tayo, medyo hindi maganda yung aurora sighting sa Iceland nung nagpunta tayo. Pero kayo, pwedeng mas maganda kapag kayo yung nagpunta. And ang downside dito, wala kang professional photographer na kasama, kaya kanya-kanya na picture to. Pwede ka magpa-picture sa tour guide, pero kung gusto mo yung talagang super professional wise, walang kasama po itong photographer sa tour na to. And even yung mga ibang mga tours, naghanap din ako na may photographer, wala talagang kasama. So talagang hunting by your own, on your own, ganyan yung mga atake nila dito. So ang pag di-differentiate natin, yung sa Finland, super bilis ng pangyayari. Yung mga staff or yung mga tour guide yung nag-hunt and sila din yung nag-picture sa atin. May professional photographer. Maganda yung product, which is yung photo na in-upload natin sa Instagram. Ilalagay ko dito. Super ganda niya. Talagang parang pang screensaver, pang background ng desktop yung atake ng picture. Pero hindi tayo naka-experience nun. I mean, hindi tayo nag-hunt. Kumbaga may nag-hunt for us, ganyan. And dinala na lang tayo doon, tapos ayun na agad. Pipicture na lang tayo agad, ganyan. Pero itong sa Finland, ay sa Iceland, tayo yung nag-hunt. Magandang klaseng experience. Pero yung product, hindi ganoon kaganda. Hindi ganoon kaganda yung product naman. Kasi tulad ng pinakita ko sa inyo ito. Poink! Poink!
O di ba nakita niyo yung difference dun sa Finland and dun sa Iceland? And again, disclaimer, pwedeng mas maganda yung maabutan nyo, depende yan sa swerte nyo, sa swertihang part. And tayo sa sitwasyon natin, maswerte tayo sa part doon sa Finland. And yun ang maganda dahil binook natin yung sa Finland and sa Iceland, at least nanigurado tayo, kaya super okay yung decision na yun. Okay? And next naman, yung last naman, which is yung nangyari ngayon, yung Glacier Lagoon, Diamond Beach, tapos yung some parts ng South Iceland. Maganda tong tour na to, yun nga lang nakakapagod siya. Alam niyo yung tipong napagod tayong lahat. Actually, kahit yung mga kasama natin, naramdaman ko na napagod sila kasi whole day yung tour na to, ang layo. Like kasi, from here sa Reykjavik, pupunta ka sa south, tapos pupunta ka pa dun sa kabilang side, parang sa east, no? East side yung pupuntahan. Napakalayo, guys. Ang layo. Tapos pagdating natin doon, is parang pa tayong binubugbog ng hangin. Ganung level. Talagang parang gaganon-ganon yung mga bus, ganyan. Kasi muntik pa tayong tumaob, guys. Kinuwento ko naman sa inyo kanina yan dahil yung hangin super lakas niya. Ganon kasi dito sa Iceland, napanood ko din yan sa mga vlogs. So sa mga pinuntahan natin, maganda yung Glacier Lagoon, yes. Yung Diamond Beach, maganda sana siya. Kaya lang, yung punta natin parang, I think, hindi na ganoon kadami yung ice nung nagpunta tayo. Baka nalusaw? We don't know. Pero parang nung nandun kasi tayo, may mga nalulusaw. And yung mga napapanood natin sa mga vlogs, medyo madami kasing part ng parang mga diamond na ice. Pero nung tayo, super konti na lang. So, sayang yung part na yun. Pero again, yung na-experience ko, yung nakita ko, pwedeng hindi nyo makita at pwedeng mas maganda yung makita nyo, okay? So, yun po ang nagustuhan natin doon, Diamond Beach. Yung sa Joksarlon Glacier Lagoon, maganda siya. Super ganda experience, kaya lang super nang bubugbog din yung hangin doon. Ang lakas talaga ng hangin. Parang kang sasaksakin ng hangin sa super tulis niya, super pinupush ka talagang level na ganyan. So, okay din yung experience. Tapos, ang hindi ko lang nagustuhan dito sa experience natin ngayon sa tour natin sa Glacier Lagoon part, hindi naman kasalanan ng tour yon, hindi naman kasalanan ng travel operator, kundi yung schedule ng tour. Tapos kapag isasabay mo siya sa month of December na visit natin ngayon na super ikli ng daylight hours, which is 4 hours and 20 to 50 minutes, yung ibang mga pinuntahan natin wala ng ilaw. So, picture-wise, hindi na siya okay. And sa mga malalabong mata tulad natin, hindi na natin nakita ng mas better yung mga ibang tourist spots. Kasi maaga, by 4 p.m. pa lang, bumabagsak na yung araw dito. By 3 pa nga lang eh. So, ganong level siya. Eh, anong oras tayo nakauwi? 10 na ngayon. Pero kanina pa tayo mga 9 o'clock i-wrap off dun sa bus stop number 12. Doon nag-rest lang tayo bago natin to i-film, okay? So, yun po yung mga na-experience natin. And so far, lahat naman yan nire-recommend ko sa inyo. Pero kung tatanungin nyo ako, Ivan, anong tour sa Iceland yung i-recommend mo? Number 1, South Iceland. Yung doon sa previous vlog. Yun yung number 1 na i-recommend ko sa inyo. Number 2, mag-Northern Lights kayo kasi syempre, suntok sa buwan yan. Baka may makita kayong mas maswerte kayo sa panahon na visit nyo, maganda yung magiging kalalabasan. Number 3 is yung Golden Crater na Golden Circle something. Yun yung i-book nyo. Tapos yung panghuli, yung na-experience natin na Glacier Lagoon, pwede nyo din siya i-book. Kaya lang, tatanungin nyo, bakit Ivan hinuhuli mo yan? Number 1, ang mahal kasi ng tour na to. Pero kung may extra budget kayo, pwede nyo i-consider. And number 2 naman, is super layo niya. Like, so time consuming. Like, whole day talaga, mauubos talaga. 7 o'clock yung pick up natin, 9 p.m. tayo dinala dito sa ating bus stop area. Okay? So, yun lang naman po. Sana nagustuhan nyo. And if ever kung meron kayong tanong, i-drop nyo lang dyan sa ibaba. Sasabihin ko sa inyo naman yung mga kasagutan dyan. Sumasagot naman tayo sa comment sections. At kung nahihiya kayo, pwede nyo ako i-message sa DM sa Instagram para personal tayo makakapag-usap, okay? And para maging updated din kayo, guys, yung social media platforms natin, lalagay ko dito. Updated po tayo dyan lagi. Real time tayo nagpa-post dyan. Kung hindi real time, mga 1 day late, kanyan. Again, maraming salamat po sa support at mag-comment lang kayo ng thoughts nyo dyan para mag-interactan tayo. And if ever kung di pa kayo nakaka-subscribe, mag-subscribe na kayo dahil madami pa tayo lalabas ng vlog. Not only about Europe, kundi about sa iba't ibang lugar. Okay? Again, Ivan Tagusan po. So, yun lang.